Kilala ko doon sa isa sa vlog ko, sinabi ko na sa inyo na posibleng may lilipat ulit sa kabila. Just because sa dami ba naman ng kinakaharap na problema ngayon ng mga majority senators. Ewan ko lang kung gaano sila katatag harapin yung mga binibigay na pagsubok na yan. Pero check nyo ha, tingnan nyo to. Ito oh, ang sabi ni Cal Lacson, lahat may posibilidad. Wow. Dalawa lang yung tatawid papuntang minority. Malay mo, over the weekend, mayroong magsimba. Wow. Tapos, makarinig ng sermon ng pari o magbago ng isip. Wow, grabe talaga sila, no? Pero ayaw na ayaw nilang nagdadasal si Cayetano, no? At dahil nga dyan, tingnan natin ha, ito kasi yung mga ipinupukul, libre mo itong site na to, ano, talagang kinulit-kulit niya yung mga, ano, pagsipag, ano, itong showbiz chikadora. Grabe na, pero okay naman yung ginawa niya. So, etong kay Alan Peter Cayetano, ang nakalagay dito, graph and unexplained wealth. Wow, grabe, no? Talaga lahat eh. Akala mo, linis-linisan talaga sila lahat eh, no? Alam mo, gusto ko sana makakita ng ganito, pero dun sa mga minority, wala akong makita, guys. Gagawin ko na lang, magre-research na lang ako ha. So yung kay Bato de la Rosa, matik yan, o ICC. Kay Bongo, ala, o ICC din siguro to. Drug war, flood control, Navy ship deal, status active probe. Grabe naman talaga, oo. Kay Joel Villanueva, o meron din siya flood control status, active probe. O kay Rodante Marcoleta, matik na to. Gigil na gigil sila dyan. Perjury over SALN declarations, status no publicly documented resolution. Kay Cheese, mantakin nyo isipin ha, halos lahat ata may flood control ha. Oh, kay Cheese, flood control din, election violation, at saka, ayan ang status niya, active din, probe. Ibig sabihin, iniimbestigahan pa lang. Okay, Jinggoy Estrada, flood control din, pork barrel scam, status, active probe. Pero alam ko, ito ano na to, medyo hindi na to probe kasi may kaso na to nagpiyansa na nga. Check natin kay Camille Villar. May flood control din si Camille Villar. Market manipulation, insider trading. Probe din. Mark Villar, Diyos ko. Could you believe lahat sila may flood control? Market manipulation din. Si Loren Legarda. Meron ding nakita kay Loren Legarda. Teka ha. Asset declaration, conflict of interest over Sans legislative franchise. Ay, dinamay pa siya sa anak niya. Okay. Status, no publicly documented resolution. Wow. Lahat talaga ipupukulan no. Si Pia Cayetano. Ay, pati ba naman yung plagiarism? Grabe naman, complaint status no public document. Ano yung plagiarize niya? Wala akong alam doon. Si Amy. Grano murder? Ang tagal na nito. Sobrang ang tagal na. Teka, ano ba to? May mga kinakarap na kaso. Oo nga. Ang tagal na yan, trahano na yan. Pero anyway, alam mo naman kapatid, di ba? So, ito, si Robin Padilla, illegal possession of firearms, status convicted. Kaya okay naman na yan Pardoned na yan 2 beses pa siyang pinardon, ni Ramos at saka ni Duterte. But anyway. So, sa palagay ninyo, sa lahat ng binasa ko sa inyo, sino sa mga ito ang dalawang mamamakuran at tatawid ng ilog? Duda ako kay Cayetano, hindi yan tatawid. Siya yung presidente ngayon Si Bato, lalo na yan. Si Bongo, definitely hindi yan. Ito si Joel, tatawid kaya. Marcoleta, hindi yan. Ay, si Cheese, naku, medyo masama ang loob niya sa admin Si Jinggoy, ay, di lalo to. Hindi to tatawid ng basta-basta ngayon kasi may kaso yan Ito talaga, duda talaga ako kay Camille tsaka kay Mark Pwedeng tumawid yan kasi simple lang yung kanila Diba? Insider trading, manipulation lang, diba? Ako talaga duda ako alam nga naman si Cayetano Pia ang tumawid kapatid niya. Lalo naman na si Amy at si Robin, Diyos ko. Etong tatlo lang na ito ang pwedeng tumawid ulit Si Camille, si Mark, at saka si Loren. Sa palagay ninyo, kayo, hula-hula na kayo dyan. Ayan ha. Hula-hula kayo. Sino yung sinasabi niyang dalawa? Si Amy ba? Tsaka si Robin Padilla kasi sila yung dalawa yung nakaitim. Pero hula-hula na kayo dyan ha. Kung sino yung dalawang sinasabi ni Cal Lacson. Kakaloka talaga sila. Kasi ang aim nila is i-change ulit ang leadership. So pag may 11 na sila, kailangan na nga lang naman talaga nila ng dalawa. Change na naman ang leadership ng Senado. Bakit ba? Takot na takot baga? Ayan na iimbestigahan na ulit ang flood control ng Blue Ribbon.
Hindi naman si Marcoleta, si Pia naman na, o babae pa, o di ba? Kayo naman, mali mo naman, maayos naman. Subukan nyo muna. Eh bakit baga? Itutuloy nyo pa baga naman ang konas? O gagawin nyo pa baga yun kahit booking na kayo? O eh baka may patunayan kayo kapag ginawa nyo yan. Ay nako. So ano magiging epekto kapag ka may lumipat nga, di ba? Tapos may magpunta ng simbahan. Bakit baga? Ano ba yung sinasabi ni Kalakson? Andi mo nyo ba nasa simbahan na? Sorry. Bakit ba? Bakit na dinadamay nyo sa kademonyuhan ng ang simbahan? That is the house of God. Unless otherwise, iba nang hinahouse nyo doon. Grabe naman kayo. Tapos galit na galit yarn kay Cayetano kapag nagdadasal. Pero ewan ko ganito. Eh pagka naman na may tumawid nga na dalawa, eh di sila na naman ang bida, di ba? Sabihin na natin gawin na nga nila, tinupto pa rin na nga nila na si Win Gatchalian na talaga ang magiging susunod na SP. Ano epekto sa impeachment? So, gantong epekto niyan sa impeachment. So, wala. Hindi kasi ganito, para maka-impeach sila ng isang public official, kailangan nila ng 16 vote. Hindi pwedeng 13 vote lang, kailangan at least 16 vote. Oo. Pero, ito ang maganda sa impeachment na yan. Kailangan nila ng 16 vote to impeach. Pero, ang kailangan nilang sa acquittal is 9 votes. Yun ang pinakamaganda dyan. Yan ang parang dyan parang, ang tawag dyan, laro. Yung parang pinaka-gameplay dyan 16 sa to impeach, then 9 to acquit. So, kung hindi man ma-impeach ng, sabihin natin, sila na yung bagong majority, siyam pa rin yung pro-Duterte group. So, pwede nilang i-acquit. So, parang ganyan talaga yung laro sa Senate Ewan ko, tingnan natin kung anong determinants kung magto-toss coin, malay mo naman Kasi kapag kayaan nagpatas, alam ko pwede rin sila mag-toss coin Oo. Kaso mo, justifiable ba ang toss coin? Sabagay, na yun, parang it's God's will na yun, Siguro okay na rin yun. Pero totoo, kapag kaya na yung nagpatas, 12-12, pwede sila mag-toss coin. Anyway, ay nako, ang gulo-gulo na. Uy, teka. Explain ko lang hindi overall yung 16 vote. Yung 16 vote, per case yon depende kung ilan ang i-final nila. For example, yung tungkol sa salin, nagpaboto sila. Halimbawa, di ba, tapos na yung case, tatayo yan, sasabihin, dito sa salin, sa palagay ninyo, acquit o i-dismiss, boto na kayo. Di pagkasasalin. Tapos hindi sila nakabuo ng 16 vote, acquit kagad yun kasi 9 votes naman yung importante doon Gets nyo? Kasi 2/3 But anyway, tapos halimbawa, yung pagtapos sa salin, diniscuss naman nila yung tungkol doon sa pagbabanta sa buhay. Yung sinasabi nga nila, na binantaan ni Sara si Marcos, si ganyan, etc. Magbobotohan din ulit sila doon. Kapag hindi na naman sila nakabuo ng 16, acquit na naman yun. So, ganun talaga yung gameplay. Laro-laro lang, hindi yan in general. So, pagdating doon sa pangatlo, doon sa mga yung amlak, yung mga ganun, biglang nakabuo sila ng 16, tanggal, ganun yun. So, per case yun, hindi general, tandaan nyo. Kaya nga kita nyo, di ba, sangkatutak yung kasong i-final nila kay Sara. Kasi ganun talaga yun, di ba? More raffle tickets, more chances of winning nga naman.